absolutely phenomenal. The island is beautiful. I've seen some amazing sights. I've seen some things that most people have never seen. The scenery is gorgeous. Malapit, sobrang convenient papuntahan. I normally bring my big bike. It takes me probably like 2.5 to 3 hours still. Paano pa kaya mga kotse? Pero ito, man, 1 hour! Perfect for a weekend getaway. Bibisitahin niyo yung Five Fingers. Day trip? Pwede. Overnight? Pwede pa rin. Plus, may aral pang dala. Bagong natutunan, ang dami bagong nakita. Yun nga, dati nakikita ko lang yun sa libro, tapos ngayon, nakita ko na sila in person. Kakaibang road trip to, biheros! Akalain nyo, makakapunta tayo sa 2 lugar sa loob ng 2 araw! At hindi haggard ang life. Game? Sama ka sa biyahe ko? Alright! Kung akala nyo pang school field trip lang ang Corregidor, you got that all wrong, biheros! Dahil sa loob lang ng 2 araw, tiyak mabubusog sa pasyal ang inyong buong pamilya o barkada nang hindi nabubutas ang bulsa. Ang ating jump-off point papunta sa Corregidor ay matatagpuan dito sa Seaside Terminal. Kasama na sa package ng day tour ang inyong round-trip tickets. 7 AM ang boarding time at aabuti ng halos 2 oras ang biyahe papunta sa isla. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Corregidor ay isang isla sa southern tip ng Bataan Peninsula at nagsisilbing bantay ng mga papasok sa Manila Bay. Noong panahon ng mga Kastila, ginagamit na ang isla bilang outpost na nagbibigay ng signal kung may mga barko ng kalaban na paparating. Parang naging immigration booth din ang islang ito dahil dito pinahihinto ang mga barkong papasok sa Manila Bay upang ma-inspeksyon ang kanilang mga bagahe. Kung minsan din, naging kulungan o correctional ito kaya tinawag ito ng mga Kastila na Isla del Corregidor mula sa Spanish word na corregir na ang ibig sabihin ay to correct or to check. Nang sakupin naman ito ng mga Amerikano noong 1902, tinawag nila itong The Rock dahil binubuo ito ng mga limestone. At dahil sa maganda nitong pwesto sa bay, ginawa itong parte ng Harbor Defenses of Manila and Subic Bay. Sa loob ng 40 taon, pinaganda ng mga Amerikano ang isla. Nagkaroon ng mga sementadong daan, electric railroad, tramvia, paaralan, ospital, airport, sinihan, bangko, swimming pool, baseball field, 9-hole golf course, restaurants, simbahan, public market at marami pang iba. Sinakop naman ng mga Hapon ang isla noong 1942 at pinasuko ang mga sundalong Amerikano at Pinoy. Pero matapos ang 3 taon, muling nabawi ng mga Amerikano ang isla. Matapos ang giyera, inayos ang isla upang maging pantayog ng katapangan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban at namatay sa digmaan. Ngayon, isa na itong sikat na tourist destination. Pagdating sa isla, may welcome drinks, welcome committee pa sila. Ay, mga bihero rin pala sila. Gusto pala ng picture-picture. Oh, group picture na po ha. 50 pesos lang isang kopya.
nyo ang pag-travel back in time, isang modernong tram na ang gagamitin sa paglilibot sa isla. Electric tram kasi ang gamit ng mga Amerikano rito noon. Okay, bless and good morning po to everyone. We're very much concerned po for your safety. Always put down the armrest on the sides because we don't want it to be part of the history of the island. Siyempre, kailangan nyo ng guide sa inyong pag-ikot. Bawat tram may kasamang guide na magkukwento sa inyo ng storya ng bawat parte ng isla. First part of our tour, we will go to the tail section of the island and you arrive here at the next section of the island, the north side of the island. North side, facing Bataan po, yan ang Bataan Peninsula to your far left. And on the south side, facing Cavite naman. Una na binisita ang Filipino Heroes Memorial o FHM, sabi ng aming guide. Isa ito sa bagong atraksyon sa isla na dinisenyo ng National Artist for Architecture na si Francisco Manyosa. Binubuo ito ng 14 na mural na gawa naman ng sculptor na si Manuel Casal. Dito makikita ang pakikipaglaban para sa kalayaan ng mga Pinoy mula noong panahon ni Ferdinand Magellan hanggang sa panahon ni Ferdinand Marcos. Makikita rin dito ang statue ng isang gerilyang sundalo. And on top, that's our guerrilla soldier at that time. He has a plow and a rifle, 2 occupation. Farmer by day, freedom fighter. May mga estatwa rin ni President Manuel L. Quezon, ng isang babaeng Filipina at monumento para sa mga namatay na sundalo. Every 25 square meter, there's a bomb crater because this island was bombed twice. First during the invasion by the Japanese in 1941-42 and during the retaking in 1945. After the bombings po, this island was totally devastated. Imagine, no single building remained standing complete. They're all destroyed. No, they say no single tree remained alive. So in 1953, under President Elpidio Quirino, they used helicopters to spread ipil-ipil seeds. In 2 years, in just a small amount of watering, those ipil-ipil seeds grows like wildfires. May isang view deck kung saan matatanaw ang buntot ng isla at ilang mga islet na nakapaligid dito tulad ng Caballo at Carabao Island. Pinaniniwalaang nilagyan din ng mga armas ng Amerikano ang mga islet na to bilang parte ng depensa ng koridor. Pero noong panahon ng mga Hapon, ang view deck na to ay naging isa sa mga suicide sites o lugar kung saan tumalo ng mga sundalong Hapon para magpakamatay kaysa sumuko sa mga Amerikano. Pagdating naman sa depensa ng isla, nilagyan ito ng mga Amerikano ng 23 batteries o lugar kung saan nakatago ang mga kanyon, mortar, anti-aircraft at baril. Pero 6 lang ang maaaring puntahan sa tour at binisita namin ang isa sa mga to, ang Battery Way. Dito makikita ang 4 at 12-inch mortar na kayang bumaril sa layong 14 na yarda o mahigit 10 metro sa kahit anong direksyon. Ang haba ng bawat rifle ay 10 feet at kailangan daw ng 14 na sundalo para paganahin ito. Ito pwede siya sa pang-eroplano, pwede siya sa pang-barko, pwede pang-lupa. Tsaka may sariling bala ito. Pero nakatago ang mga mortar na to. So paano nila nakikita ang kanilang target? Meron na silang advanced spotters lookout. I-relay dito o compute in demand triangular computation. Kung gaano yung elevation, gaano yung layo. Pwede dapat nakatago para hindi matamaan. Para hindi makita ng mga kalaban. Matapos ang 12 oras na tuloy-tuloy na pagbaril, tumigil sa pagputok ang mortar na to. Ito raw ang huling sandata ng koridor na nag-ceasefire bago tuluyang sumuko ang isla sa mga Hapon. Isa rin sa sikat na ruins dito sa isla ang Middleside Barracks. Binubuo ito ng 2 3-story building na tinayo sa gitnang bahagi ng isla. Tinirhan ito ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo. Nasira ang barracks ng bombay nito ng mga Hapon noong 1941. Isa sa mga highlight ng karaniwang tour sa koridor ay ang Pacific War Memorial. Ito
Itinayo ito bilang pag-alala sa mga sundalong namatay noong Pacific War. Dito makikita ang sikat na estatwa ng sundalong Amerikano at Pilipino na magkaakbay. Sa kaliwa ng statwa, makikita ang ruins ng Cine Corregidor, ang sinihan sa isla kung saan huling ipinalabas ang pelikulang Gone with the Wind. Dito rin makikita ang sikat na tirahan ng mga Amerikanong sundalo noon, ang Mile Long Barracks. Bagamat hindi 1 milya ang haba ng barracks na to, tinagurian namang itong world's longest military barracks na may habang 1,520 feet o kasing haba ng 14 na bus. Sa hurricane-proof na building na ito rin matatagpuan noon ang opisina ni General Douglas MacArthur. Sa dulo ng compound, makikita naman ang isang bilog na altar at ang Monument of the Eternal Flame of Freedom na gawa ng sculptor na si Aristides Demetrios. Dahil nanirahan din ng mga Hapon sa isla, may lugar din na ginawa para sila ay alalahanin, ang Japanese Memorial Garden. How would they prove that this area was the Japanese cemetery at that time? One American veteran in Bataan Death March, Mr. Skimmer, bought a picture in one of the garage sale in Portland, Oregon. Okay. So, same as this picture. So, as you can see, there's an island at the background of the picture. So, if you look at the back, that's the island. Yan po yung nagpapatunay na ito pong picture na to ay nagpapatunay na Japanese cemetery at that time here. And ito pong mga guns naman na to, these are the guns ng mga Japanese. Kanyon po yan ng mga Hapon. Anti-aircraft guns ng mga Japanese. Pero po dito, itong mga guns na to, kinuha po sa iba't ibang bahagi ng island at nilagay po lahat dito sa Japanese Memorial Garden. Siyempre, pinuntahan din namin ang pinakasikat na lugar sa isla, ang Malinta Tunnel. Malinta Tunnel ang tawag dito dahil habang ginagawa raw ang lagusang ito, madaming linta ang nakita ng mga sundalo sa lugar. 10 taon din ginawa ang tunnel na to. Sa sobrang laki nito, kasya ang 9 na basketball court dito. Meron din itong 13 laterals o side streets sa north side at 11 naman sa south side. Ito raw ang pinakamatibay na bahagi sa isla dahil inukit ito mula sa bato. Kung feeling brave naman kayo, meron din silang night tour ng Malinta Tunnel. Pwedeng pumunta dun sa hospital ruins, tapos kunyari ghost hunting. Wini-welcome siya ni General George Moore, this Quezon. The telephone, typewriters, mic stand, steel cabinet, and the chairs. Yan yung mga ginamit nung araw. Original ones. Wow. Kung gusto nyo makitang working, you can come back here 12 midnight tonight. Uy, okay yan, sir. Doon po tayo, sir. Kaya hindi po mainit ang tunnel because of this air ventilation. Yan, air ventilation po ito and also serve as secret passage. So lahat po ng madadaanan natin at the main tunnel, at the back ng mga laterals, ito yon. So madadaanan din natin. And they say that this lateral was the MacArthur Escape Tunnel. Secret passage ni MacArthur when he left going to Australia. Sir, if you want to go to Australia, you can pass through. Wow! Ito yung the whole 1,000-bed hospital. Itong hospital na to has 15 laterals of its own. 10 laterals sa mga patients lateral ward niya. This is the only lateral na merong pintuan. Bakit, sir? Would you believe this is still the original one? Wow! Yes. Itong lateral na to serve as the exclusive lateral ng mga female nurses at that time. Disclaimer lang mga biyero. Hapon namin ginawang tour kasi kulang kami sa oras at hindi dahil mga duwag kami ha. Kung ako lang solo kong gagawin yan Kaya lang matatakotin yung mga kasama ko.
O di ba? Mami Biyeros, habang nakabakasyon pa ang Kiedi Biyeros, pwedeng-pwede nyo silang dalhin dito sa koridor. Meron silang, at kayo na rin, na matututunan. Pero hindi lang history lesson ang meron dito. Kung gusto mo namang mag-overnight, walang problema dahil meron na ring hotel dito. Mamili sa kanilang iba't ibang overnight accommodation package na may kasamang ferry transfers, tour at meals. Napagod at nagutom ba kayo kakaikot sa isla? Don't you worry dahil may kasamang lunch and day tour. Bago bumalik ng Maynila, ang ibang mga biyero, kinumusta namin ang paglilibot nila. My friend is a military history buff. He told me all about the Bataan Death March and the events that happened on Corregidor. Sounded really interesting. I wanted to hike the Death March, so we came out to Corregidor to get an idea of some of the history that was here, see the sights, and kind of learn a little bit more about what came before the Death March. I realized that 77th anniversary will be a good time to hike the Death March trail. So I'm here with my friend and decided to come to Corregidor for an overnight tour of the island. So I was here to see on Battery Way, there was one of the mortars was operated by the father of a friend of mine. So I wanted to come see that. The tours were very educational. I learned more things this time than I did the last time I was here 2 years ago. 2:30 ng hapon ang alis ng barko sa koridor pabalik ng Maynila, kaya mga alas 4 ng hapon, nasa Pasay na kayo! Hahay! Ang bilis lang, di ba? Kami, nagpaiwan sa isla para naman pumunta sa aming next location. Saan yun? Abangan! Para sa mga gustong sulitin ang kanilang weekend, I suggest you follow this itinerary. After a day tour at Corregidor, nagbangka naman kami papuntang Mariveles, Bataan. After 30 minutes, dumaong na kami sa Mariveles Port at agad bumiyahe patungong bayan. At itong hotel na to ang aming home for the night. The reason why we thought about opening the hotel is because we see the market na in between a 4-star hotel and then the lower end, which is the Travelers Inn. So there's not much accommodation in the middle. We provide a no-frill accommodation. We focuses on the highest quality on the basic needs. A good mattress, high-speed internet, strong high-pressured showers under an affordable rate. In this hotel, we also push to be environmental friendly. We use reusable slippers, although it's disinfected, of course, every time. We have refillable like shampoo and then soap, and even up to the smallest detail like our key card. We already eliminated the use of paper jacket, so we have embedded the room number inside the key cards. Welcome mga bihero dito sa aking kwartos. As you can see, paliwalas, modern dahil bago pa yung hotel, at very cozy. You got your comfy bed, meron ka ditong upuan, you got your flat screen TV with cable, you've got your ref, you have your, of course, your free water bottles. Kung wala kayong sasampayan dito, pwedeng maging pull-up bar. Yep, it's not stable, so don't do it. Ito talaga yun. Pinupuntahan talaga ng mga tao because of the view. Some people like the beach, some people like mountains, some people like construction workers. It's beautiful. Absolutely stunning. Please just excuse me while I just work out. Sarap mo na, matapos na. The hotel also has its own cafe. So the cafe provides comfort food, so nothing fancy, but we see to it that all the food are of high quality and affordable rates. Bukod sa maraming pagpipilian sa menu, meron pa silang sariling coffee concoction. So ano bang hinihintay natin? Attack!
Para sa pangalawang araw ng aming biyahe, maaga kaming bumalik sa Mariveles Port para simulan ang tour ng sikat na tourist spot, ang Five Fingers. Bakit nga ba ito Five Fingers? Sa satellite view kasi, makikita na parang hugis daliri ang 5 isla na may 4 na cove sa pagitan. Mula Mariveles Port, aabuti ng halos 25 minutes ang boat ride pa Cochinos Point, ang thumb o hinlalaki ng Five Fingers. Pagdating sa isla, may konting hiking na gagawin. At sa itaas, ito ang sasalubong sa'yo. Nice view. Bali, nandito po tayo sa pinaka-camp ng Five Fingers. Ang tinatawag po natin na Cochinos Point. From the Spanish word po na is yung Cochinos is means po linis baboy po sa Tagalog. Kasi pag tingin po natin aerial shot, ito pong Cochinos, hugis inahing baboy po siya. Summer, medyo walang gaanong halaman o vegetation sa bundok dahil daw sa wildfire. Pero kung gusto nyo makita ang iba namang itsura ng Cochinos, bumisita ang tuwing Burr months dahil buhay na buhay daw ang mga halaman kaya berdeng-berde ang bundok. Another reason to come back? Why not? Ang daming mga lawin sa taas. Ayun sir, kasi talaga pong Maraming patay. Cochinos May mga Point, patay. hindi naman po, Hindi Cochinos pala Point vultures. and buong Five Fingers po. Ito po yung nagsisilbing tirahan po ng mga lawin po dito sa Mariveles. Is it a good sign na may mga lawin dito? Yes Could po. be a good sign? Ibig sabihin po, healthy po yung environment natin dito at hindi po sila nagagalaw. And dyan din po sa mga area po na magugugat po, may mga musang, may mga unggoy, may mga wildlife pa rin po. Pero hindi lang lawin ang marami sa isla. Marami ring basura. Alam mo, napansin ko lang kanina yung pag-dock natin doon, parang may mga basura na naipon. Tama po yun kasi po, during habagat and amihan season po, kapag nangyayari po yun, yung mga basura po from Manila Bay, kasi po, Five Fingers po, sako pa rin po yun ng Manila Bay, dito po napapadpad. Alam mo, galing kaming Corregidor, papunta dito sa Mariveles. Opo. Doon mismo sa pinag-dock namin na bangka, meron ding collection. Galing, sabi ng mga boatmen, galing daw din yan sa Manila Bay. Yes, tama po yun. Kasi po, si Corregidor, yung location niya po nasa pinakabunganga ni Manila Bay. Kaya po, lahat po ng basura from Manila Bay, from Cavite, and ibang part po ng Bulacan, napapadpad po. Buong paligid po ni Corregidor, puro basura. So sana po, yun nga po yung ginagawa po natin na rehabilitation sa Manila Bay. Sana po, madamay po yung Corregidor, pati po itong Bataan, pati po Cavite. Sa pagitan naman ng index finger o hintuturo ang tinawag nilang Talaga Beach at middle finger o Puntang Mahaba. Makikita ang cave na maaring pasukin o langoyin papasok kapag low tide. Dito rin maaring mag-snorkeling. Ang mismong beach naman ng Puntang Haba ay sikat na sikat dahil sa naglalakihang bato na may iba't ibang taas at laki. Katunayan, paboritong Instagram spot daw ito ng mga turista. Pero may ibang mga pasaway na bisita na iba ang ginawa. Isinulat ang kanilang mga pangalan sa bato at ipinagmalaki pa sa IG. Ay, bad yan. Grabe, bad. May parte rin sa cove na to kung saan maaring mag-cliff diving. Syempre, alam nyo na ang susunod. FYI lang mga biharo, huwag basta tatalon ha. Makinig sa inyong tour guide dahil ituturo nila kung saang parte ang safe tumalon. At kapag okay na, edi go! Talon na!
susunod, ang ring finger o palasingsingan, ang Nyclec Point. Dito naman makikita ang iba't ibang rock formation na tila hugis, palaka. IG-worthy na, pwede ring mag-snorkeling at swimming. Siyempre ang huling daliri, ang pinky finger o hinliliit, ang Longos Kawayan. Prenup location ba ang hanap nyo? Ito raw ang in-demand pagdating sa mga couples at photographers na gusto ng kakaibang concept. Bakit? Marami kasing maaring gawing background sa iyong picture tulad ng malalaking bato na to na may maliit na butas sa ibaba. Pwede rin daw magmukhang naglalakad sa tubig sa gitna ng cove. Pwede rin umakyat sa mga batong ito at mag-post na tila na sa eksena ng pelikulang Titanic o Lion King. Ano man ang trip nyong pose, kaya yan. Pero ingat lang sa pag-akyata dahil madali palang mabiyak ng mga to. Safety first, biheros! Matapos ang aming finger hopping, sinugod naman namin ang Kawader Camp para sa lunch. For day trippers, if you book via the Bataan Weather Group or Weather Page, BWP, manggagana kayo sa Mariveles, Pantalan. Tapos nun, tatakin niyo yung, o bibisitahin niyo yung 5 fingers. Now, kapag hindi niyo natapos yung 5 fingers at nagutom na kayo, pwede kayong mag-lunch dito dahil may boodle fight silang prepare for you guys. And then, kapag hindi niyo nga natapos yung all 5 fingers, pwede niyo balikan on the way back to Pantalan. That's the day trip. For the overnighters, the whole day pwede niyo tapusin yung 5 fingers. And then you situate yourselves here sa Kawader Camp, kung saan pwede kayong magrenta ng mga tents or kung meron kayong sariling tents which you are comfortable with, no problem. They have their restroom, of course they have their kitchen, that's why they can cook dinner, breakfast, and then lunch. After which, babalik na kayo mga around 1 p.m. sa Pantalan. So yun, day trip, pwede. Overnight, pwede pa rin. Pero back to the food. Limango, different types of fishes. Hipon, you've got your okra, basta your normal, your standard, your classic Filipino comfort food na nakikita niyo sa boodle fight. Na syempre meron din manok. Ito po yung chicken bataan. Uy, chicken bataan. Ba't po sinabi chicken bataan? Dito nyo lang po matitikman yung ganyan. Ganun? Yes po. Sure? Opo. Matamis na maalat, but more on the sweet side. Okay, I'm sold. Kandeo! Matapos kumain, maaaring mag-swimming o maglakad-lakad sa beach kung may oras pa kayo. Nakakatawa ang balikan ng probinsya, akala natin ay kilala natin. Yung makita umulad ng mga dating payak na lugar, masurpresa sa mga bagong tuklas na destinasyon na binibida ang mga likas na yaman. Parang iniisip ko nga parang higit sa lahat, makakasalamuha ang mga tao na nangangalaga sa mga to. Ang mga to ang nagpapaganda ng bawat biyahe natin. Salamat Bataan hanggang sa muli. Tama na nga yan. Tara na nga, uwi na tayo. Baka maiwan pa tayo ng bangka. Pero kung bitin ang finger hopping, maaaring pang maglibot sa bayan. Puntahan ang lighthouse sa Sisiman Beach for a photo session. Then stop by Mariveles View Deck para naman sa overlooking view ng coastline. Panoramic shot yan! At para talagang may pruweba kayo na nag-Mariveles kayo,
Meron ba bang tatalo dito? I'm sure gutom na kayo matapos mag-ikot-ikot sa bayan, kaya naman stop over na sa food park na to. Para sa mga 80s kids, I'm sure kilala nyo ang batang ito, si Pupong. Pinasikat ng Pinoy cartoonist na si Tonton Yang ang karakter na to at araw-araw na nababasa ang kanyang kwento sa dyaryo. Ngayon ang dating lugawan nila Pupong, isang food park na! Nahati ang food park sa 3 bahagi, ang restaurant na may videoke rooms, food park na may mga stall ng iba't ibang pagkain at inumin, at resto bar na may live band. Maliban sa kanilang classic na lugaw, meron ding iba't ibang klase ng Pinoy food at pulutan. Aba, asenso na talaga si Pupong ah. Sudik, nakilala ang Mariveles Bataan dahil sa Freeport area nito na may mga pabrika ng designer bags at iba pang produkto mula sa kanilang industrial zone. Para hindi maligaw at makagala na parang local, narito ang aming munting guide sa bayan ng Mariveles. Matatagpuan po ang bus station dito sa Mariveles, dito sa Lacandulay Street, Mariveles, Bataan. Matatagpuan ang pamilihang bayan ng Mariveles dito sa Barangay San Carlos, Mariveles, Bataan. Kung kayo po ay nasa Mariveles, Bataan, kung gusto niyo po mag-withdraw ng pera, pumunta lamang po kayo sa APA po, a Freeport area of Bataan, located dito po sa Bataan Economic Zone, Mariveles, Bataan. Kapag dito po sa Mariveles, sumakay kayo ng tricycle, ang pamasahe po ng isang tao ay 10 piso. Pero kapag po nag-arkila tayo, ay 50 pataas na po, depende sa layo ng pupuntahan. Para naman sa mga may budget para sa isang 4-star accommodation, tiyak kung dito kayo sa hotel na to mapapadpad. Check-in sa kanilang Governor's Suite na may 2 kwarto. Receiving area, dining area, pantry at banyo na may bathtub. For your dining needs, meron din silang restaurant. We are preparing a new signature dish which we call Laman Dagat ng Mariveles. It is called Laman Dagat ng Mariveles because lahat po ng ingredients coming from the dagat here in Mariveles, which is the crab, shrimp, squid, and fish. Maliban dyan, may iba pa silang bestsellers. We have several dishes which we call chicken seafood, our soup, our bestseller, spare ribs, mango spare ribs, dragon ball, and fried noodles in beef. Maglibot sa Mariveles, pwedeng bumiyahe ng kalahating oras patungong Orion para sumakay sa barko pa Maynila. At sa 1 oras na biyahe, boom! Nasa Maynila na kayo. Panalo road trip to, biyaheros! I still can't believe kung gaano kabilis yung biyahe namin. Galing kami sa port ng Orion, Bataan. At it took us only 1 hour. Actually, a little less than 1 hour, nandito na kami. Yesterday naman, Corregidor, it only took around 1 hour and 40 minutes. From Corregidor, it took us about a few minutes lang going to Mariveles. Now, if you guys want a quick weekend getaway that does not make you rent a van, that does not give you or would not make you ride the van for
more than 3 hours to go to Bataan. Any place in Bataan like Maribeles or Orion, Balanga, Chong. Man, napakabilis na ito. You can just conveniently park your car, your bike, or any public, sakay ka sa public transportation, makakapunta ka dito sa seaside nila, and then you can actually just conveniently use a boat ride going to Corregidor or Orion. And pwede na kayong kuha ng bangka and do the tour. A lot of people still don't know about this. And we've been traveling to and fro. You know, from Manila to Bataan. Pero ito, man, 1 hour! At pagbalik ka dito sa seaside, Esplanade, pwede ka bang maglakwatsa sa mall. We still have time. 2:30 umalis, 3:30 dating namin dito, magmumulling pa kami. Alright.